Nasimulan na kasi ni Sen kanina yung punto ng may kinalaman sa corruption. Ano ha? Alam nyo, di ba nung Friday sa napag-usapan natin, ano? Kung wala siguro ang corruption sa Pilipinas, mga 1960, sabi nga natin, nasa pangalawa tayo sa buong Asia. Nagsimula tayo 1965. 1965, opo. Pangalawa tayo sa buong Asia. Kung ang pag-uusapan ay yung per capita GDP. Opo. Yung per capita GDP, mga kababayan, ay ito pong buong kinita ng ating pamahalaan, i-divide sa population natin. Noong pong 1965, Japan po ang number 1, pangalawa tayo. Pangalawa Pilipinas, opo. Hanggang sa dumating po ang panahon, unti-unti na po tayong bumabagsak. Tinalo po tayo ng naunahan tayo. Primero, ang nakauna, Brunei. Okay. Pangalawa, ang Singapore. Pababa. Hanggang ngayon ay Singapore na, siguro Brunei, Malaysia, Indonesia. At officially, last month, tinalo na tayo ng Vietnam. Ganun ba? Nung biyernes pinag-uusapan natin parang, di ba? Binalikan ko So, di ano, tayo na pinakahuli. Di ba sinasabi ko, baka? Baka malagpasan na tayo ng Vietnam. Hindi, nalagpasan na tayo last month. Ano ho ang factor dito kung ang pag-uusapan ay corruption sa pagbagsak ng ating kalagayan? Ang kauna-unahan ay yung corruption nga. Dahil sa corruption kasi... Nakakalungkot, ano? Paano susulong ang isang bansa? Na yung perang dapat na gamitin mo pang serbisyo sa kanyang mamamayan at lumaganap ang negosyo. Kasi kung walang corruption, makikita mo magtatribe ang negosyo. Pag malaki ang negosyo, maraming kita. Pag malaki ang kita, yayabong ang ekonomiya. Mas malaking ekonomiya pag dinivide mo, kasi mas marami na tayong population kaysa ekonomiya natin, babagsak ang ating per capita GDP. So kailangan itaas mo yung ekonomiya. Paano tataas ang ekonomiya? Sinong gustong mag-invest dito sa bansa natin? Wala na. Sapagkat puro corruption yung ating infrastructure. Ngayon nakikita ngayon. Flood control, bagsak lahat. Sino pupunta rito? Makikita nila yung ating airport, ang mga kalsada, ang mga seaports natin. Yung turismo lang natin, nakita mo? Bagsak na bagsak tayo ngayon. Pinulitika na, yung promotion natin, pinakamataas na budget ng tourism, 1.2 billion. Merong isang year doon Akalain mo bumagsak sa 200 million pagkatapos 2025, gagawin 100 million. 100 million na lamang. Anong yung polisiya? Pero di ba Sen, sa pagpapayabong po ng ekonomiya ng ating bansa, ang isa sa pinakamalaking factor sana ay ang construction, paggawaing bayan para ang pera natin umiikot. Ang problema, sa pangyayari ito na napasok ng corruption, hindi lang naman kasi construction, bagamat ilalatag mo yung tamang infrastructure. Yung mga big ticket projects. Pagandahin mo yung road system mo. Pagandahin mo yung seaports. Pagandahin mo yung airport. Kasi yung kalakalan, tinitingnan kung paano mo i-move yung kalakal. Yung port mo, nakita mo naman yung ating pier. Pagka natambak na yung mga, wala nang paglalagyan yun ng, yung container. Yung mga container ban. So, yung papasok ngayon, alisin mo lang yung container buwan-buwan, para makapasok yung barko para... Ganito paano nga yung sistema, pati yung framework at paraan, kung paano nga yung pagdaloy ng negosyo, talagang nandun ang corruption. Meron kang Bureau of Customs na pinakakorap yata sa buong Asia. Hindi tayo magiging isang bansa na talagang kung pag-uusapan ay pangkabuhayan, ay lalakas kagaya ng ibang bansa ngayon. Pero sa tingin niyo ba, ikaw, Nelson, yung lawak na ng corruption sa atin, may chance pa ba? Sabihin medyo... Paano natin sisimulan? Paano natin masisimulan? Kasi halos lahat na ng sangay, pati sektor, di ba? Pati media, may corruption kailangan lang magsama-sama ang mga Pilipino na kung makilala nila na ang problema natin talaga
ay corruption, mag-isip-isip na tayo. Gumawa na tayo ng paraan. Pansarili, pangkomunidad, panggrupo, lahat. Kinakailangan magpasya tayo na siguro ay panahon na. Wag na tayo, yung iiwanan nating generation. Ito ba ang gagawin? Nagkahuli-huli na tayo eh. Malapit na tayong unahan ng Cambodia. Ang susunod na tatalo sa atin Cambodia. Nako. Tapos isip-isipin mo, pangalawa ka sa buong Asia. Ibig sabihin nun, Southeast Asia, #1 ka. Opo. Pagkatapos mapupunta ka sa bandang ilalim, anong ginawa mo bilang isang bansa? Baka pati Timor-Leste, lagpasan na tayo. Isip-isipin mo 1965 din. Opo. Agricultural economy tayo. Mayaman ang ating lupa. Mayaman ang ating kabundukan, mga mineral, nandyan, karagatan natin. Yung ating populasyon, bata pero matalino. Nasa atin lahat ang mga factors para tayo ay pumalaot na isa sa pinakamalalaking ekonomiya. Ilang dekada lang iniwanan tayo ng Singapore, milya-milya. Naging tiger economy. Iniwanan tayo ng China, ng Taiwan, ng Singapore. Tayo ang nagpabaya sapagkat, ito nga, nakain tayo ng corruption. Ngayon, pinag-uusapan natin ngayon, flood control. Ngayon lang nabuksan siguro dahil talagang nakita. Isip-isipin mo na 4 na taon lang, 2022, 23, 24, ngayon matatapos ang 25. 1.2 trillion ang ginugol. Ang ginugol sa flood control. Pero wala kang nakita. Dinaanan tayo ng baha. Nasaan ngayon yung pera na yun? Yun ang nakita, yun ang bumulaga ngayon sa kaisipan ng ating mamamayan. Ito yung baha pala na ito, panggising lang sa atin. Kasi kung hindi bumaha... Baka ginising na nga tayo ngayon eh. Oo nga, no. Pero ang ayaw ko ayaw ko lang, konti lang po, maraming hindi makapaniwala doon sa Ghost Project. Kasi parang sa dami daw po ng sistema na dinadaanan, parang imposible magkaroon ng Ghost Project kung susundan yung proseso. Yung proseso eh. Wala daw po dapat nangyaring ganun, Sen eh. Kailangan makinig ka sa Lunes. Okay. Makinig ka sa Lunes. O sige po, hindi namin ipipreempt yung bagay na yan, Sen. Balikan ko yung punto ng corruption. Bakit tayo nagkakaroon ng corruption? Isa sa sanhi ay yung huminang mga institusyon natin. Halimbawa yung media is an institution. Tama po. Kapag ang media ay isang malakas, matatag na institusyon, nakabantay, meron siyang kakayahang bantayan ang bürokrasya. Di ba? Opo. Siyempre, may mangingimi dyan na gumawa ng mga katiwalian sapagkat naka-expose ka sa media. Pero kung yung nagbabantay, yung sentinel, siya mismo ang corrupt, makikita mo. Imbes na makatulong ka sa pagbabantay sa kaban ng bayan, pag-usapan natin, paano na-corrupt yung media in general? Nung ako'y nasa House of Representatives, nagtagal ako dyan, alam naman ninyo. Ang point of entry ko, 2004, nagtagal ako, umabot ako ng... Almost 16 years pala kayo dyan, Sen. Ngayon, sabi niya, Kong pa ako noon di ba? Mga member ng media. Kasi magkakakilala kami. Kilala ko sila. Araw-araw nandun talagang... Saka mga barkada din naman yung iba dyan. Baka gusto mo kanyang mag-PR ako sa'yo. Gawin mo akong PR. PR. Public relations. Parang ganun. Bakit ka ako mag-PR? Member ka ng media. Pwede naman ako mag-double na Teka mo lang ako. Parang hindi ka ako tama yun. Kasi kailangan susulat ka sang-ayon sa nakikita mo. Kailangan objective ka. Hindi kung naging PR mo ako, kahit na, halimbawa, kahit hindi ako gwapo, pag-gwapuhin mo ako, parang hindi tama yan. Hindi, parang digdag nakita yun Alam mo, corruption yung ganun Hindi kanya susulat ako sa'yo. O kaya, sige, ayaw mo ng PR, pero gusto mo yung ginawa mo ngayon, isulat ko ng ganito. May slant. May slant. May content, sabi niya. Undisclosed content. O para nakita mo yung iba, halos everyday,
may isang paragraph, may dalawang paragraph, opo. binabanggit. Pumapasok. Boss, ganito yan eh. Oho. Monthly lang naman eh, meron kami. Alam mo, hindi ko pinatos yun eh. Kasi nga naman, out of 300. Hindi Diba? tama yun eh. Sabi ko, merong ethical issue dito eh. Merong ethical. Hindi mo na isusulat kung paano mo nakita eh. Kung ba mo nakita mo, mali talaga. Isulat mo eh. Pero dahil PR mo siya, hindi mo siya isusulat eh. So hindi mo nababantayan yung mali. Dapat ang PR mo ay bukod na tao talaga. Hindi Hindi siya mismo yung... Hindi yung media, hindi yung journalist. Kasi journalist na sinasabi. Nakita mo yung bias nila. Kaya may kinikilingan. Sabi nila, hindi, basta yung gusto namin si ganito. So kung wala kang PR, delikado ka sa kanila. Isa yon. Opo. Yung mga institusyon natin, halimbawa yung ating hudikatura, halimbawa. Justices, opo. Ang daming pressure sa kanila. Sige, pag hindi nyo kami dinesisyonan ng gano'n, buti na lang yung ibang pagdidesisyon ngayon. Matatag. Medyo matatag, katulad ng impeachment. Ayan, opo. Pero yung iba, kung minsan may nasasabi pa rin sa kanila. Halimbawa, bakit po kaya yung petition namin na tungkol sa budget ng 2025, hindi pa nadidispose? Oo nga pala, no? Matatapos na yun sana. Bakit mo ka ako tinatanong sa akin, di pumunta ka sa Korte Suprema? Bakit ka nga yung defunding ng PhilHealth? Medyo din yun eh, parang may sablay doon. Wala pang Oo nga, hindi pa ruling. gumagalo yan. Bakit yung habeas corpus na petition nung... Duterte, tama po. Bakit Wala pa. Mga bagay-bagay na dapat sana ang inaasahan ng taong bayan ay magkaroon ng mabilis na disposition para nag-guide ang pamahalaan sa kanyang dapat na gawin. Pag nagtagal ito, teka muna, baka pumasok yung mga ganito.